Hello guys, so another day, another vlog na naman tayo about sa mag kasi nga sabi ko sa inyo, ito yung season na okay ang sublimation na business kasi ang sublimation talaga guys is seasonal talaga yan. So hindi everyday may nagpapagawa niyan, pero pag mayroong holiday okasyon, sigurado guys na maraming magpapagawa niyan. So katulad nga nitong sublimation business na para sa baso, ay para to guys sa giveaways and gift. So nag-request kasi yung dati naming customer na may box sana yung mugs na pinapagawa nila at yung box guys is Christmas theme. Kaya ito, meron tayong box na pwede nating i-sublimate. So ito naman guys, ipakita ko sa inyo yung mga layout na ginawa namin through Canva. Kung nag-avail ka sa amin again ng mga packages, so ibibigay ko sa ito for free. Kasi bilang support yan sa inyo, kasi nga sinusuportahan nyo kami, susuportahan rin namin kayo guys sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga unique na idea na ganito. And pati guys mga template, bibigay ko na rin sa inyo. So ito yung mga sample ng mga templates natin through Canva. Yan, so saktong-sakto na yan guys para sa box. So yung mga hindi nag-avail sa amin, papakita ko sa inyo guys kung ano yung size nito para makagawa rin kayo ng sarili nyo. So ito yung mga design natin. Yan, nakita nyo naman, puro for Christmas talaga tong mga to. At ang dami nito. Yan, then ito naman yung papagawa ng customer natin na sobrang simple lang. So hindi kami nag-layout nito, sila na nag-layout nito. So kami na lang yung naglatag nito para ilalagay na nga lang to sa baso. Yan, so maraming salamat sa Living Way Christian Ministries sa pag-avail ng mga baso sa amin. Yan, no? Ang pinagawa nila guys is 90 na baso. So yung size na ginawa ko dito ay 7.5 by 3.8 inches lang. So makikita nyo guys na iba-iba yung size na ginagamit natin. And syempre kapag iba-ibang size yung ginagamit natin, iba-ibang press rin yung ginagamit natin dito. Okay, pero ngayon ang pinagawa ng customer natin is 7.5 by 3.8 inches guys yung size na nilagay ko. And meron nga tayong bagong materials na ipapakita sa inyo dito. Tawag dito guys is sublimation box kasi may mga nagtatanong sa amin, Sir, paano nakakagawa ng packaging? Tapos ang kakapal ng mga papel na ginagamit nila. Paano yun piniprint? Actually guys, hindi yung piniprint ng direkta, sinasublimate yun. No? So ito nga yung mga ginawa nating design. Tapos maya guys, papakita ko sa inyo yung box na gagamitin natin para nga sa mga design na to at para guys sa packaging ng baso. So guys, ito yung box na gagamitin natin. So ang piprintan lang natin dito, ito lang pahaba na to. So yung top and bottom, di na natin siya piprintan. Pero optional rin naman yan, pwede yung printan yan. Pero ako napili kong printan ko lang ay ito lang. So ito guys, hindi to ordinaryong box kasi may sublimation coating to. Ang tawag dito guys is sublimation box. So bago tayo mag-layout guys, syempre sukatin muna natin yung paglalagyan natin. So mula dito hanggang dito ay 15.5 inches. No? So hanggang dito lang siya kasi ito, tupirin yan eh. So dito naman guys, from top to bottom, 3.9 inches lang siya. Yung mga 0.1, 0.2, 0.3 inches na yan, sobrang importante yan sa pagsukat guys. No? Huwag nyo siyang i-round off. So baka magtaka kayo, Sir, ang haba nun, paano natin piprint yan? Eh di ba ang A4 size is 11 inches lang? So ang gagamitin natin guys, itong nakarolyo ulit na sublimation paper. So ito guys, ang lapad nito ay parang sa A4 size rin, pero yung haba niya guys ay no, kahit gaano kahaba yung gusto mo. So gawin ko guys, i-layout ko muna yung 15.5 by 3.9 inches. Tapos mag-print tayo, then ilalagay ko na siya dito sa box. So ito na guys yung na-print natin, yan makikita nyo na mahaba yan. So ang kinat ko guys ng papel is 16 inches. Kasi nga dapat may allowance, di ba? Para may sobra dito, syempre may sobra rin sa kabila. Sinukat natin kanina which is 3.9 inches lang. So sobrang importante guys ng medida. So okay rin naman yung metro, yung umiigseng ginagamit ng karpintero kaso nakahiwa ng kamay yun. Kaya mas maganda guys, medida na lang gamitin nyo. So gawin ko dito guys, syempre gupitin ko muna siya. Yan, so pwede tayong gumamit ng gunting, pwede kang gumamit ng paper cutter, pwede kang gumamit ng sliding cutter. So gunting yung gagamitin ko para maiba naman. So pa nagugupit kayo guys, hanggat maaari, isagad nyo hanggang dulo yung gunting nyo. Ganun no. So wag nyo guys ginaganon-ganon. Okay, para hindi siya magmukhang lagari. So ito guys yung nagupit natin. Kahit may puti yan, okay lang yan. Kahit may puti sa gilid, okay lang yan. Kasi ang importante lang dyan guys yung image. Okay, so idikit ko lang siya dito. So make sure lang na dulo-dulo siya. Then syempre tape. So rin tape rin natin to. Dito rin tape. Tapos dito sa dulo tape. So okay na yan guys. No? Wag masyadong aksaya ng tape kasi flat naman to. Siyempre, i-ready ko muna lahat, tapos i-press na natin siya. So guys, baka kailangan nyo nga pala ng mga template para sa yung printing business. So may binibenta kami guys sa sobrang daming templates. Ang maganda pa niyan guys, lahat ng update ay free na lang. Pati yung mga ginagawa namin guys, sa mga vlog namin ng mga Canva templates, ibibigay ko na rin yan sa'yo guys for free pag in-avail mo guys yung take all nito. So pwede rin guys na mag-avail ka na may kasama na siyang hard drive para hindi ka na mahirapan sa pagda-download. So kapag may hard drive guys is 2,500 pesos pero 1,500 pesos na lang.
So sa mga gusto mag-avail, PM nyo lang kami sa aming page, The Printing Shock. So guys, syempre para masublimate natin to, gagamit tayo ng heat press. So ang ginagamit ko dito is yung 6-in-1. So ang 6-in-1 natin guys, ang maximum na width lang nito is 15 inches. So kinulang siya guys ng half inches. So sayang. So gagawin ko guys, ipipress ko yung kalahati, tapos ipipress ko ulit yung kalahati ulit. So dalawang press yung gagawin natin. Tapos ang temperature ko dito guys is 180 degrees Celsius. Tapos ang aking timer is 35 seconds lang. Kaya mabilis lang siya guys i-press. So again guys, ito yung 6-in-1. So ginamit ko guys yung flatbed. So meron yan para sa baso, dalawa. Meron rin yan para sa plato, dalawa. Tapos meron yan para sa sombrero, isa. So ito pa ulit yung isa. So 6 na press yan guys. Kaso, ang problema nga lang yan guys, hindi mo pwedeng pagsabay-sabayin. So ang ginagamit ko ngayon guys ay yung flatbed niya. And nasa-swivel to. And syempre guys, para hindi tayo masayangan ng oras, so dalawa guys ang ipipress natin ng sabay. So i-press natin siya guys. And makikita nyo may nakalabas pa dito. Kasi nga double press yung gagawin natin. So box yan guys ng baso. So ito naman yung mga baso natin. So yan lang ang cons kapag 6-in-1 na heat press yung binili mo. Kasi hindi mo pwedeng pagsabayin yung baso. At syempre yung flatbed. So sa una guys, pwede yan ganyan na 6-in-1. Syempre nagisimula ka pa nga lang. Pero mas maganda guys kapag kumita-kita ka na ROI mo na to guys, bumili ka rin guys ng para sa baso para sabay-sabay mo guys magamit yung mga press mo. So yun guys, tapos na tayo dun sa kalahating press natin. Syempre baliktarin lang natin to. Teko, medyo mainit yung karton niya. Makikita nyo na kalahati lang yun na press. Oh. Kasi ito hindi pa to napipress. So gawin natin ngayon guys, so baliktarin natin siya. Gumamit kayo ng gloves. Kasi ako sanay na talaga ako dyan. Kaya alam ko na yung part na mainit. Okay, so tumunog na ulit siya. Yung another 35 seconds natin. So guys, para ma-maximize natin yung oras natin, syempre habang pinipress yung mga box, ay meron nang nagdidikit ng mga sublimation paper dun naman sa baso. So guys, ito na yung mga na-press natin na mga box. No? So pakita ko sa inyo guys. So unahin na natin to. Iba-ibang design kasi yung ginawa namin eh. Yan, so ito yung una nating gawa. Ito rin guys. Ganda, di ba? Oh. Ang kapal nito. Siguro mas mataas pa to sa 300 GSM. Parang karton na talaga siya eh. So ito naman yung next natin. Parang nakita ko na to kanina. Yun. Ito, ganda nito, floral. Tapos tingnan nyo naman to guys, oh. Saktong-saktong layout natin, oh. Ayan, tutupi ko, ah. Oh, di ba? Gitnang-gitna siya. Dami nito. 19 kasi yung pinagawa sa amin na baso, eh. Tapos gusto niya may box. Tapos ito rin. Ito, green na green, oh. Then, next natin to. Ah, ganda. Ito, ganda nito. Very nice. Ito naman, pink. Sarap talagang, alisin nung papel. Pagkatapos ng mag-sublimation, satisfying, eh. Ito, maganda to. Oh, nice. Ganda ng pagkakasublimate natin dito, oh. Then, ito yung last. Sarap, alisin. So guys, ganito lang yung gagawin nyo sa box. Siyempre, itupin nyo muna sa gitna. Yan, then ito, itupin nyo rin to. Yung dulo niya. Kasi kailangan ito ng pandikit. So, ang pandikit na ginagamit ko ay glue gun. Tapos, siyempre, itupi ko to dito. Yan, so ingat kayo sa glue gun o glue stick kasi mainit yan. Pero sanay na kami ko sa init. Yan, tapos itupi natin ulit na pag ganito. Satisfying ganyan eh. Oh. So dito sa ilalim guys, itong may uka na to. Yan yung unang nyo itutupi sa ilalim yan. Tapos yung dalawang gilid, tupiin nyo rin. Tapos itong ibabaw, yung may sobra dito. Yan, so isuksok nyo siya doon. Siyempre sa tuktok rin, itupi natin yung pangsarado niya. Tapos lagay natin siya dito. So ito guys yung nagawa natin, syempre ilagay natin siya dito. Okay, dito sa tuktok ng mga nagawa rin natin na karton. So hawakan ko na lang, baka mahulog silang lahat eh. Yan. So next na gagawin natin guys, syempre ipipress natin yung mga baso para malagay na natin dito sa mga karton na to. So syempre guys, ang next natin na gagawin ay ipipress na natin yung mga baso. So alisin ko lang to, itong flatbed. So bago nyo guys alisin to, make sure lang na malamig na siya. Okay, kasi nakakapaso talaga to. Tapos syempre yung ilalim rin, alisin rin natin to. Tapos ikakabit lang natin itong mga pyesa. So ito guys, yung may cushion sa ibabaw, ito sa ilalim. Yan, so kapag nakabit na natin yung ilalim sa ibabaw, kasi ito naman yung ikakabit natin. Wire niya guys, nandito sa kaliwa dapat pag nakaharap ka sa kanya. Kasi ikakabit natin siya mamaya doon. So gawin mo, iangat mo muna siya. Tapos ikabit mo muna to. Dito rin guys sa ilalim, kabit mo rin siya. Yan, tapos kapag nakabit mo na guys yung dalawang yun, ibaba mo to para mas mabilis mo siyang maitulak. Diba? Tapos kabit mo na tong wire. So guys, siya na-setup na natin. So ang gagawin natin ngayon ay isi-set natin guys yung ating temperature. So this time guys, meron akong panibagong technique kasi may mga nagsasabi na parang hindi raw masyadong naluluto yung kabilang side ng baso. So ang gagawin natin ngayon guys, ang temperature natin is 200. Tapos ang timer natin guys is 75. So siguro may magsasabi, sir, bakit 75 lang, ang iksi lang nun? Kasi ganito yan guys Ang gagawin natin, ipipress natin to ng pagganito. Yan. So 75 seconds yan guys. So yan guys, nagbi-beep na siya.
So 75 seconds yon. So ang gagawin natin guys ngayon ay babalik rin natin yung baso. So pag ganito naman siya, then i-press natin siya guys ng another 75 seconds. So makikita nyo guys na maraming mga way o maraming mga paraan. Kaya huwag kayong papayag guys na may magsabi sa inyo na mali ang ginagawa mo. Kasi guys, kung effective sa'yo yan, ituloy mo lang yan. So yung ginagawa namin dito guys, syempre ginaguide namin kayo. Pero baka may mga technique kayo na mas madali o mas maganda. So mas maganda guys, i-comment down below mo para mas maraming matuto. So again guys, ang ginawa natin dito, 75 na paganito and 75 guys na paganito. So nakakasigurado na ako dyan guys na maganda yung pagka-sublimate nito. So tapusin ko muna lahat guys na mga mugs natin, tas mamaya ilalagay natin siya sa baso guys para makita nyo guys yung packaging and syempre yung finished product ng ginagawa natin. So guys, sa mga nagtatanong kung saan ba namin kinukuha yung mga design na ginagawa namin dito sa vlog namin. So guys, hindi ako ang gumawa niyan. Kinukuha ko lang yan sa Creative Fabrica kasi nag-offer sila ng millions of files and templates at meron silang free trial. So kung gusto mo guys ma-avail yung free trial nila, maglalagay ako ng link sa description section ng video na to. So guys, natapos na lahat ng baso natin. So ito yung pinaka-last na pinrest ko. So pakita ko sa inyo guys yung itsura niya. So ito na guys yung gawa natin. No? So maraming salamat sa Living Way Christian Ministry sa pagpapagawa ng sobrang daming baso na to para sa kanilang exchange gift. So very simple lang yung pinagawa nila kaya hindi tayo masyadong nahirapan. So ito yung ginawa nila yung pang lalaki, color black. Then ito naman yung pang girl. Medyo mahirap tong kunin itong kulay na to pero nung nakaraang vlog tinuro nga sa inyo kung paano to ginagawa. So nag-add ako dito guys ng yellow, plus 2 yung yellow, tapos nagdagdag rin ako guys ng brightest kaya nakuha natin guys yung ganyan. So okay na to guys. So ang gagawin natin, babox natin siya. So yung plastic guys ng baso, wag nyo siya itatapon para hindi guys magasgas yung baso, tapos ilalagay natin siya dito sa box. Tingnan nyo, sukat na sukat yung baso talaga dito. Di ba? Ang ganda ng packaging natin. Nung nakikita natin dati, akala natin sobrang hirap gawin. Pero nakita nyo naman sa vlog na to, di ba? Ang simple niya lang talagang gawin. Basta kumpleto ka lang guys ng machine and syempre ng materials. So pinakita ko ulit sa inyo guys yung bago nating ginagawang sublimation o yung packaging lang guys, ginagawa natin yan sa sublimation lang. Kaya ang ganda nito. Kasi iba nagtatanong, sir, bakit ganon? Yung mga karton na ginagamit, ang kakapal nila, paano ba piniprint yun? So hindi guys piniprint yan, sinasublimate lang yan. Tapos yung ibang baso naman, ito pakita ko sa inyo, di ba? Ito yung packaging natin sa labas. Ito yung box natin. So yung baso niya guys ay wala na siyang surprise. Kasi yung baso niya guys is kamukha rin ng box niya. So kung ano yung nasa loob na baso, yun rin guys yung box niya. O, di ba? Ang cool. So gawin ko guys, no, lahat ng baso na to, syempre ilagay ko na siya sa box. Kasi ipapadala na to dun sa nag-order sa amin. Kasi bukas guys ay kanilang Christmas party na. So saktong-sakto to guys na regalo kasi talagang personalized to. So again, maraming salamat sa Living Way Christian Ministry. So alam ko na may enjoy nyo itong mga baso na mga pinagawa nyo sa amin. And yung box guys na ginamit ko dito, wala kaming binibenta niyan, sorry to tell you. Pero maglalagay ako ng link sa description section ng video na to. Pero guys, yung ibang material, supplies na ginamit ko sa vlog na to, so available sa amin yan. So kung gusto mo guys mag-avail nito, so hanapin mo lang kami sa FB, The Printing Shop. Para makapagsimula ka na rin guys ng sublimation na printing business mo. So syempre kung nagustuhan mo naman tong video na to, huwag mo naman kakalimutan mag-subscribe dito sa channel ko, i-like mo na rin tong video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para like updated sa mga vlog ko about sa printing. So yun lang, maraming salamat ulit sa lahat. See you on my next video and bye! The printing shop.